Hello and welcome pong muli dito sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate or Basic Construction Computation ng materyales, labor and equipment nitong sample na bahay na ginagawa natin. Okay, so sa ngayon po mag-estimate na talaga tayo, magko-compute tayo. Pero bago po yun, hopefully marunong na po tayong magbasa ng plano. Kung hindi pa po ganun kayo karunong or wala kayo idea sa pagbasa, marami pong tutorial sa YouTube, pwede po kayo manood at gumawa rin po ako, pwede nyo pong balikan yung ginawa nating tutorial ng pagbasa ng plano. Okay, so punta po tayo dun sa ating Excel. So mag-estimate na po tayo, no? So ito ulit yung listahan ng ating mga program of works. Ito pong Excel file na to, yan yung for tutorial na yan po yung lalagyan natin, ginagamit natin. Bale yan po is galing lang yan dito, kumbaga ito siya, tinanggal ko lang yung laman. Okay, so parang gagawin nga natin, mag-estimate ulit tayo. Okay, so close natin yan, balik tayo dito sa ating Excel file. Okay, so ang una po natin gagawin ay staking or staka. Excuse me, yan po, staking. Okay, so ano po ba yung staking? Ang staking po ay yung paglagay natin ng butterbird na tinatawag, yan perimeter or palibot na kahoy. Okay, so bago po tayo maghukay, naglalagay tayo niyan, no? Para po diyan natin itatali yung tansi para sa guide natin sa mga dimension ng ating bahay, distances ng poste, distances ng mga footing, mga ganyan, no? Okay, so yan po yung estimate natin. Estimate natin yung materialis nito and then yung tansi. Okay, so yan po yung staking. So ilista muna natin yung mga kailangan natin gamit. Okay, ito numberan ko, number 1, 2, and 3. Okay, so una, lagay ko na dito nylon string or tansi. Okay, may mga ano po yan, may mga thickness yan, pero discard nyo na po yung mga thickness nya. Pero usually ginagamit po dyan was 1.0 mm diameter. Okay, so 2 inches 2x3 na kahoy. Coco lumber lang po gamitin natin, coco lumber. And then syempre kailangan natin ng common wire nail or assorted na lang lagay natin, no? Pag sinabi pong assorted, halo-halo. Yung common wire nail po, yun po yung pako. Lagay natin dito, pako. Okay, so Tagalogin natin para mas maintindihan po natin. Okay, so pag bibili tayo ng tansi, naka-rolyo yan. Pag coco lumber naman po, usually naka-board feet. Okay, pero mamaya try po natin gawin ng naka-linear feet, yung per piece gawin natin. Okay, itong pako naman per kilo. Okay, so unahin po nating i-estimate yung coco lumber. Ito, yung kahoy na gagamitin. Okay, sa coco lumber po, ang measurement ng pag nito ginagamit is naka-English system or yung naka-linear feet and naka-inches. Okay, so kaya po mapansin nyo dyan 2x3 inches, parang mga ganyan. Okay, so 2x3 po lahat ng gagamitin natin dito. Okay, ngayon puntahan po natin yung plano. Yan, page 12. Yan, ayun, page 12. So dito po tayo maglalagay ng butterbird. Okay, ngayon hindi po natin pwedeng ilagay dyan sa saktong yan. Ito, ayusin ko lang. Yan, dyan sa sakto na yan. Okay, so ang gagawin natin, mag-o-offset tayo dyan. Okay, o kumbaga maglalagay tayo ng allowance na 2 feet or 2 feet or 600 mm. So ilagay ko lang po dito yung equivalent yan, yan, ito po yung assumption natin, no, equals to 300 mm. So yun po yung ginagamit natin, or 10 feet equals to 3 meters equals to 3,000 mm. Okay, para po hindi kayo malito, yun po yung assumption natin. Yan po kasing equivalent ng 1 feet sa meter, which is 0.3. Sa ano po talaga, sa kung i-convert mo yung tamang conversion yan, may point something yan, 0.3 something. Pero yung point something na yon tinatawag natin na negligible. So ina-assume natin na ganyan na lang po yan para po mas madali, no? Okay, so punta po ako dito sa AutoCAD. Yan, ito din po yung nasa PDF. Dito po kasi yung gamitin natin na pag-drawing natin. Okay, so magdo-drawing po ako ng naka-offset na 600 or 2 feet. Okay, so offset ko po itong linya na to ng 2 feet. Yan.
So, kung susukatin natin, 2 feet po yan. Yan, 600 and 600. Lahat po ng kanto na yan. Okay. Okay, bali po yung 600 is naka-base dito, no, sa may pinakamalaki, pinakamalayo. Kasi kung dito natin i-base, pansinin nyo ito ay, yan, 750 yan. Pag dito natin in-offset, pansinin nyo, pag 600 dito, i-iksi na dito. Okay, so hindi na mamimit yung minimum natin na 600. Okay, so susundin natin yung pinakamalayo. Okay? So, after po nyan, kunin natin yung haba nito. Okay, so kailangan nating makuha yung haba niyan, perimeter niyan. Okay? So, paano po ba makukuha yan? Okay, so, ito, alam naman natin to eh. Yung nakalagay na nga, 7 meters o 7,000 millimeters yan. Yan. Ngayon, ito, ano tong distance na to? Sa gitna yan, sakto yun. No? Ngayon, tingnan natin yung ano ng F1, dimension ng F1. Okay? F1, yan. Okay, so in dimension ng F1 ay 1.5 or 1,500. Okay, kung 1,500 dyan, yung kalahati niyan, 750. Okay, and then yung offset natin na 600. Okay, syempre, parehas lang yan sa kabila. Okay, baliktarin ko lang para magkasya. Okay, ngayon, nakuha, may mga dimension na, pag-addin na natin. Okay, so, pakita ko lang po, no, kung paano natin ina-add siya. So, calculator using Google. So, balikan natin para makita nyo. Unahin ko pong ilagay yung 7. Okay, so 7 plus 0, point na lang, 0.75 times 2. Kasi dalawa, no, magkabilaan. Plus 0.6 na dalawa rin. Okay, so 9.7 po yan. Okay, so 9.7. Yan. Pwede ko na po pala tong ano para, ano, no, para mas ma-explain ko. Try kong ihiwalay dito. Yan, so 9.7. Tanggalin ko na po ito. Alam na natin yan eh. Ngayon, kung 9.7 to sa taas, ano naman tong sa kabila? Okay, so papansin nyo po, no? Ito, 750 din po yan eh. Kasi, siyempre, F1 din yan. And then, sakto sa gitna yan eh. So, 1.5 divided by 2, 750. And then, 600 din yan. Ganun din sa kabila. Parehas lang po yan. Ngayon, ang pinagkaiba lang nung dalawa, ito, 8 meters. Ito, 7. So, ibig sabihin, mag plus 1 lang tayo dito sa 9.7. So, 10.7 yan. Okay? So, after po nyan, ito, pansinin nyo po itong ginawa ko. Yung usual po na kahoy na na-order, ang haba po nyan is 10 feet. Okay? Pero may nabibili din po nyan na 8, 10, 12, 14. So, by even number po. Okay? So, pag bibili nyo po yung kahoy by even number po, no? Hindi po yung by add. Okay, meron din naman po kung gusto nyong pasadya. Okay, pero usually po, even number and then 10 feet. Ang 10 feet po ay 3 meters. Okay, ngayon, bilangin natin kung ilang 10 feet ang kailangan sa mga side. Okay, so, paano po yun malalaman? So, ito, nakalagay naman 9.7. So, i-divide lang natin yan ng 3 meters. Okay, so 9.7 divided by 3. So, may butal siya, no? So, burahin ko to. 9.7 divided by 3. Okay, so 3 point something. Okay, so may, yung something na yon is yung 700 na yon. Kasi nga po, tatlong 3 meters is 9. So, may butal ka na 700. Okay, try ko pong ilagay yung drawing. Try ko lang i-drawing, no? Para mas mag-gets ninyo. Okay, ilagay ko yan. Pwede nyo din pong gawin to eh. Okay, sa papel, kung papel po yung ginagamit nyo. Yan, 3 meters yan. Then, ilagay ko. Okay, so, kumbaga, ito yung isang, ito. Yan, itong haba na yan. Yung green na yan. Yan yung isang 3 meters or 10 feet. Okay, so, cutin natin. Hopefully, no, hindi po kayo nalilito dun sa 3 meters at saka feet, no? 10 feet. Okay, so, yan. Burahin ko na po yan. Okay, so bali tatlo po dito. Okay, tatlong 10 meters. So, syempre, parehas din sa kabila. Okay, so ilagay ko po dito sa ating Excel. Gawa po ako ng tabulation. So, lagay ako ng CL or cut length. And then, ilang piraso or quantity. And then, makukuha na natin yung total length. Lagay natin. Total L. Okay, so, by feet po ang gagamitin natin, no? Kasi
board feet po or naka feet kapag o-orderin natin siya, hindi naka meters. Okay, so 10 feet, ilang piraso? Tatlo, ayan. Tatlo yan, then tatlo din sa baba, so dalawa. So 3 times 2. Okay, pero meron pang butal. Okay, yung butal na yun, ito. Yan, may 700. Ngayon, kung maglalagay ka ng additional na 3 meters, masyadong mahaba. Siyempre, ayan, sayang naman nun. So, anong gagamitin natin? So, ang pwede po natin gamitin dyan ay yung malapit sa 1 feet or 300 mm. Okay? Ito po yan. Try kong mag-offset ng 300. Okay? So, mahirap po kasi magputol ng kahoy kapag halimbawa, 2.5 feet. Anyway, pwede rin naman po yun. Pero, ang gagawin natin dito is divisible siya by 1 feet or 300 mm. Okay? So, 700 yan. Kung 2 feet naman or 600, alanganin. Syempre, kulang ng 100. So, ang gagamitin na natin ay ito. Yang 900 or 3 feet. Okay, magkabilaan po yan. So, ilagay natin 3 feet na 2 piraso. Bali, times na natin to. Yan. Ito pong total length, ibig sabihin, gano ba yung kahaba ito? Okay, so 10 feet yan. I-times mo ng 6, syempre 60. Okay, ganun din to. Times. Yan. Okay? So, okay na po tayo dito sa side na yan. Dito naman sa kabila. Okay, so mag-copy ako nito para i-drawing din natin. Drawing din natin yan. Yan, i-copy ko. Pwede din po din nyo itong gawin, no? Yan. So, 3, 3, 3. Okay, so may butal ulit. Ano yung butal? So, 1.7 yan kasi 10.7 yan. Okay? Ngayon, mag-offset ulit ako ng 300 para mag-gets nyo kung ano yung kulang natin. Anong haba ang gagamitin natin. Okay? So, hanggang dun. So, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi pwedeng 5. So, 6 feet ang gagamitin natin dyan. Okay? Pero bago yun, kailangan muna natin ng tatlong 10 feet. Okay? 1, 2, and 3. Okay? Lagyan natin dito. 10 feet na tatlong piraso and then magkabilaan, dalawa. Times 2. Okay? So, drag ko lang po yan. Yan po yung kagandahan sa Excel, no? And then next po, ang kailangan natin dito ay 6 feet. Okay? So, lagyan natin 6 feet. Ilang pirasong 6 feet? Dalawa. Okay? So, yan po. Okay na tayo dito sa pahiga. Okay? Pahiga. Okay? Pero, ito, kailangan natin isama yan. Siyempre, kailangan may splice. Pang-splice tayo dyan. Okay? Yung haba na yan, ang gagamitin lang natin is 2 feet. Bali, 1 feet lang yan. 1 feet by 1 feet. Okay? Try natin sukatin dito sa, ayun, 600 mm. Tingnan nyo po dito. 600, 0.6 meters. Okay? So, ilan po bang ganyan? Okay, balikan natin itong drawing natin. Okay? Try ko po itong burahin. Yan. Ilan po bang dugtungan? So, siyempre, dito sa mga dugtungan yan. So, 1, 2, 3, magkabilaan, 6. 1, 2, 3, magkabilaan, 6 din. So, 12. Okay, so ang haba niya, 2 feet and then 12. Okay. Next po natin ay yung patayo. Yan, patayo na yan. Okay, yung haba naman yan, kasi ito, nakatayo to ng 2 feet from the ground, yung assumption natin, no? Nagbabari pa yan, depende po sa inyo. Pero, syempre, ang gagamitin nating haba nito, hindi 2 feet. Syempre, mas mahaba kasi babaw natin yan. So, ang gagamitin na lang natin ay either 2.5 o kaya naman 3 feet. Try muna natin ng 3 feet. Okay? Yung 3 feet, ilang piraso ba yan? Okay. Ilang piraso yan. So, kailangan muna nating malaman yung spacing yan. So, spacing yan, ang gagamitin natin, 1.5 meters. Okay? So, try nating i-drawing ulit. Yan, i-isolate ko lang po ito. I-isolate ko lang siya para may drawing ko, may ipakita ko sa inyo. Okay, so kopyahin ko lang to. Copy ko siya dyan. Yan. So, copy ko yan. 1.5. Pwede rin naman na ito. Diretso nyo na yan. I-divide mo ng ano. Pero ito, pinapakita ko lang po talaga para ma-imagine yung location niya. Okay. So, yan. Then, ito. Siyempre magkabilaan po yan. Okay, so yan po yung 1.5 meters natin. Okay, and then gawan ko din dito sa kabila.
CO ng 1,500. Copy ko siya. Copy. Okay, so pagdating naman dito sa dulo, konti na lang yung diferensya. Okay, alangan namang maglalagay ka dyan. So, common sense, iurong na natin yan dyan. Okay, so tanggalin ko na kasi itong nandito sa dulo, siya na rin yun eh. Okay, so yan o, nandyan, siya na rin yan. Okay, so bilangin na po natin. Okay, dito naman sa may 9.7, bilangin muna natin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 yan. Siyempre, magkabilaan, 16. Okay, tapos itong sa kabila naman, hindi na natin isasama itong dalawang kanto kasi naisama na dun sa nauna, di ba? So, 16 na yon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, additional na 12 kasi magkabilaan. Okay, so, ilagay nating haba dito ay 8 times 2 plus 6 times 2. Okay, 28. Pero, kailangan nating idagdag itong mga braces. Yan. O, yung haba niyan, 3 feet na rin gamitin natin. Okay, so, ilang ganyan ba? So, dalawa bawat corner. So, 4 na corner. 2 times 4. Add natin. Plus 2 times 4. Okay, so, yan na yung total length niya. 108 feet. Okay, so, okay na yan. Wala na tayong additional na kahoy. Okay, so, yan. Try ko lang i-total to. Yan. Nakatotal na po yan, oh. O, yan. Yan makikita nyo dyan. 270 feet. Linear feet. Yan, feet. Okay, ngayon, kailangan natin i-convert to or malaman ang equivalent nito sa board feet kasi syempre, pag mag-order tayo, board feet gagamitin natin. Mamaya, explain ko kung paano mag-order ng naka-linear feet. Okay? Pero board feet po muna tayo. Okay? So, ano po ba ang board feet? Okay, ang board feet po is, yun po yung sukatan ng kahoy. Ano po siya? Parang volume ng kahoy. Ang size po ng board feet is ganito. 1 foot or 0.3 by 1 inch. Okay, ulitin ko po ano ko lang to, drawing ko lang. Drawing na lang natin para mukhang kahoy. Yan. Okay, so ulitin ko po. Ang size ng 1 board feet ay 1 feet by 1 feet by 1 inch. Okay? So, 1 feet by 1 feet by 1 inch. So, try natin ilagay dito 1 board feet. 1 board feet is equivalent to 1 foot by 1 foot by 1 inch. Okay? So, ito pala, makita nyo dito sa sa ating nakalagay, dalawang apostrophe, 2 inches, 3 inches. Kapag feet po, isa lang yan. Okay? Ang para madaling maintindihan, feet, isa lang, isang syllable. Pag inches, dalawa. Okay? So, yan po yung ibig sabihin yan. 1 feet by 1 feet by 1 inches. Ngayon, itong 1 board feet na yan, kunin natin yung volume ng 1 board feet. Okay? Ngayon, itong 1 feet na yan, i-convert natin siya sa inches. Okay? Ang 1 feet, ang equivalent niya ay 12 inches. Okay? So, ilagay ko dito. Okay, so 12 inches times 12 inches times 1 inch. Okay, so 144 cubic inches. Cubic na po yan kasi volume na yan. Okay, cubic inches po yan. Okay, ngayon ito, i-cubic inches din natin yan. Okay, alam naman natin yung ano yan. Kumbaga, yung 270 linear feet na yan, ganito po yan. Para lang ma-imagine ninyo, no? So, ito, 0.075. Yan. Yan. So, parang ito po yan. Napakahaba niyan. Parang inassume natin na ganun kahaba. Kasi pinagdugtong natin, kinuha natin yung total length, no? So, parang 270 linear feet yan. Napakahaba. Imagine nyo lang po na napakahaba niyan. Okay, yan. Tuloy natin halimbawa ganyan. Okay, ngayon, ano ang volume niyan? Assume natin na 270 na yun, Ano po ang volume niyan? So, pag-compute po ng volume is length times width times height. Okay, so ang length nito yung 270, pero yung width niya 2, and then yung height niya is 3. Okay, kahit pagbalik-balik na rin yun, okay lang po yan, parehas lang yan. Okay, so ito ang gagawin natin, 2 inches times 3 inches times 270. Pero take note po
Yung 270 is naka-linear feet. So, i-times natin siya ng 12 para maging linear inches. Okay, so 9,440 cubic inches yan. Cubic inches. Okay, ngayon, ito, i-divide na natin siya ng 144. Yun po yung equivalent niya sa board feet or cubic feet na yan or board feet. Board feet. Wait lang. Board feet na diretso natin. Board feet na yan. Okay, so board feet. So ito na yung order natin. Lagay na natin dyan. 135 board feet. Okay? Hopefully, okay po tayo dun, no? And then, sunod natin itong pako. Ilang kilo bang kailangan natin dyan? Okay, so, ito, ano naman po yung pako yung tinatawag natin na consumable. So, hindi siya, mahirap siyang, alangan namang kumpitin mo yung isa-isa pa dyan. So, matagal masyado. So, pwede tayong mag-assume dyan ng 2 kilo, 1 kilo. Okay, kaysa naman papahirapan natin yung sarili natin. Okay, ito, mamaya po yan, lagyan natin ng unit cost. Okay, sa nylon string naman, so, yun po yung ilalagay natin dito sa ayan, bago po i-layout tong syempre bago i-layout yung column o kaya yung ating footing, maglalagay tayo ng nylon string. For example lang po para lang ma-imagine niyo, try kong mag-drawing ng nylon string. Okay, so yan 0.6 and then yan, ito pong dinrawing ko na yan, yung pahaba na yan, ito ngayon yung nakakulay green na yan. Yan ang nylon string natin. Consider natin. Okay? So, yan. Print ko lang to. And then, ito. I-copy ko siya. Okay. So, yan. Maglalagay ka dyan po yung paglagay ng nylon string, And then, copy ko din sa kabila. Okay. So, yan sa kabila. Okay. So, yan po yan. And then, dito rin sa kabila. Okay. So, hindi ko nalalagay. So, I hope na imagine nyo na po, no? So, maglalagay tayo dun. Okay, so balikan natin itong plano. Ayan, maglalagay po tayo dyan. Okay, so ngayon anong haba niyan? Siyempre alam na natin yan, 9.7 at saka 10.7. So yung haba nito, ito is yung pagtaas na to is mas mahaba. So 10.7 yan. Or i-assume natin, siyempre itatali pa yan dyan. So magdagdag tayo ng siguro sabihin natin 0.3 bawat dulo. Okay, so kung 9.7 o 10.7 yan, plus 0.3 plus 0.3. Okay, so try ko maglagay dito muna, no? So, 9.7 plus 0.3 na dalawa. Okay, so i-times ko siya ng ilan ba? 2 times 3. Okay, 2 times 3 kasi ito po yan, no? Yan, dalawa and then tatlong set. Okay, 2 times 3. Okay, pero yun pa lang po yung haba Ngayon, kunin naman natin yung haba nung kabila. So 10.7 yung haba nung kabila plus 0.3 times 2. Yan, and then yan overall i-times ko siya ng 2 and 3 din, times 2 and times 3. Okay? And then yung overall na yan, nakuha na natin yung total length na kailangan ng ng string or tansi. I-divide ko na po yan ng length ng isang pirasong tansi, which is 37. Kung hindi ako nagkakamali, try nating try nating i-google. Meron yan dito tansi yan. Tansi, anong haba? 35 ba o 37? Ayun, 37. Ayun nakalagay, 37 meters. Okay, so yan, divide natin ng 37. Ngayon, gawin ko na siya, alangan namang ang bibili mo tatlot kalahati kasi 3.5. So, wala ka mabibiling 0.5. So, gawin natin 4. Okay? So, meron ka ng materyales. Okay, kompleto na yung materyales mo. Ngayon, yung unit cost na lang, pwede ka ito, 100, sabihin natin. Coco lumber dito sa amin sa Ilagan Isabela, 30. Okay, and then ito, nagre-range to 280 to 100. No? Depende sa size. Kung mas maliit, mas mahal. Pag mas malaki, mas mura. So, assume natin na 90, nasa in between. Okay, so yan, i-times ko na dito para makuha natin yung amount. Okay, so 4 times 100, 400 pesos sa nylon string. Dito naman sa kabila, 135 board feet times 30, yan, 4,050. And then, ito rin isa, pako. Okay, and then kunin natin yung total length nitong tatlo. Okay, so ibig sabihin, ito ning materials
cost ng ating staking pa lang yan. Okay? Siyempre may labor tayo. Ang labor natin ay siyempre hindi mawawala si foreman. Lagay natin yan. Siyempre for supervision, and then laborer lang kailangan natin dito. Okay? And then lagay tayo ng isa and then dalawa. Okay? Sa number of days naman, i-assume natin na kalahating araw lang nilang gagawin yan. Siyempre madali lang naman. Actually wala nang kalahating araw yan. Pero assume natin na ganyan. Okay? So ang daily rate nila, ito 650 and then 450. Okay? Sa skilled naman 550. Okay? Kapag natin yan, kunin natin total amount. So ganyan po. Times lang natin. Okay? And then equals. Okay, so 775 ang labor cost. Sa equipment cost naman, kung gusto nyong isama yung bang equipment gagamitin natin dito, martilyo, pwede din naman. Pero ako hindi ko na isasama kasi usually may gamit naman yung mga labor natin or foreman ako sana. Okay, so wala tayong equipment cost, so ito total ko na yan. Okay, so and then dito sa taas, parang itong summary yan, summary ng quantity, output, manpower, duration ng staking. Okay, so sa quantity, ang ilagay lang natin 1 lump sum. Pwede rin naman kung gusto nyo naka-linear meter. So ang ilagay nyo 9.7 times 2 plus 10.7 times 2. Okay, pero lagay lang po natin na ganyan. And then yung manpower natin 1, 2, tatlo siya. Okay, so pwede nyo gawin ganito para naka-formula. Okay, and then sa duration naman 0.5. Okay, so yan po yung staking natin. Okay, pero try ko pong ipakita kung paano po medyo mas madali yung pag-compute. Okay, nitong ating Coco Lumber. Okay, balikan po natin itong haba na to. Okay, ngayon ang ginawa natin kanina kasi ito nag 10 feet tayo, no? Ngayon try kong gumawa ng hindi siya 10 feet. I-assume ko na siya as a whole. Okay, so ibig sabihin itong 9.7, i-divide ko siya ng 0.3 para makuha ko yung equivalent niya ng naka-fit. Okay, so 9.7 i-divide ko ng 9.7 i-divide ko siya ng 0.3. So 32.33 or 33. Ilagay ko na lang dito. Okay, so 33 feet, isang piraso yan, i-times ko siya. Dalawa pala yan kasi magkabila sa dalawa. Ito naman kabila, 10.7 i-divide natin siya ng 0.3 din para i-convert natin. Ito po kino-convert natin sa sa feet. Okay, so ito 35.67 or 36. Okay, 36 siya and then dalawang piraso. Okay, so yan. Ngayon, ito po pwedeng yan na yung pamalit nyo dito sa dalawa na yan. Okay, so ang total nito ay 138. Okay, wait lang na, i-double check ko lang. 10.7 divided by 0.3. Hindi, okay, I think tama naman, so 9.7 then 10.7. So yan, naka-linear feet na yan. So ito yung kapalit nito, itong tatlo na to. Yan, kaya mapansin nyo 183 yan. Ito naman 138. Wait lang, hindi yata kasama tong isa. Wait lang dalawa, tama naman. 33 feet, dalawang piraso, 33 feet. Okay, so ito siya, and then yung dugtong, and then ito, and then ito yung dugtong. Okay, so yan, 138. Ayun pala, tama, ito 138. So itong total length na yan, ito kasi ito yung sa 10.7 and then yung splice. Ito yung sa 9.7 and then yung splice. Ito yung 10.7, ito yung splice niya. So yung total length nito is 138. Ayun nakalagay sa baba. Ito, ang total length nito 138. So parehas siya. So kung gusto nyo pong ganun ang computation, pwede lang. Okay? So yan. Ngayon, balikan po natin yung sinasabi ko kanina kung paano po save ko lang. I-identify natin siya by naka-linear foot. Okay, so ilagay natin dito, maglagay tayo dito ng cut length. Okay, so 10 feet ang kailangan natin.
Okay, ilang 10 feet ba ang kailangan natin? Okay? So, based dito, ang disadvantage po pala nito, kapag gusto nyo na bilhin siya ng naka 10 feet, uulit kayo dito. Okay? Pero kung gusto nyo naman na naka bird feet, ito, mas madali ito. Okay? Pero I suggest na ganito. Kasi nga, minsan, kailangan natin naka linear feet or naka isang piraso. Okay? So, ilang 10 feet ba ang kailangan natin? So, ito nakalagay na diretso. 6, 6. So, 12. Lagay ko na dito. 12 piraso na 10 feet. Ngayon, itong 12 na to, okay, so okay na to. Try kong i-highlight to, lagyan ng kulay para masabi na tapos na siya. Hindi natin siya pakialaman. Okay, so ito kasing 3 feet na yan, kapag kasi kukunin natin siya sa 10 feet, may butal. Nagigets nyo po ba? Okay, kasi nga, kapag puro 10 feet, 3 feet yan, 3 feet na tatlo is 9 feet. May butal ka na 1 foot. Okay, so pwede natin kunin yan sa 12 feet. Okay, pero try ko pong tingnan kung paano siya magagawa ng paraan. Okay, so ang pinakakailangan natin is may 3 feet siya na total is 38. Yan, dalawa na yan. Okay, so kung 38, try nating, okay, so 38, i-divide ko siya ng 4. Okay, so 10, sabihin na natin 10. Okay, ngayon, kung sa 10 ko siya kukunin, okay, ito na lang, gamitin ko na lang po siya ng 12 feet. Okay, so gagamit po ako ng 12 feet. Kung 12 feet naman, ilang piraso na 12 feet? Okay, ito po yan. Since kailangan natin ng 3 feet, yan, try ko i-drawing dito, no? Drawing ko dito para mas ma-imagine niyo. 0.75, yan. Okay, so ito pong drawing na to is 12 feet, 1.6. Okay. 3.6 ako sana. 3.6. Yan. Make group. Okay. So ito po yung ating 12 feet. Okay. Yung 12 feet na yan, hahatiin ko sa 4. Kapag hinati ko sa 4 ang 12 feet, 12 divided by 4, 3 feet. Okay, yun yung kailangan natin. Okay, so try ko siyang i-reduce ng 3 feet lang. Okay, so 3 feet. So yan, burahin ko na yan. Okay, so yan na yun. Kumbaga, ito, kulahin ko lang. Yan. Ito, pag dugtungin ko ng 4 na piraso lahat siya. So yan na yung total niya. So 12 feet po or 3.6 meters. Ayan o. Okay, so yan po yung putol niya. Kaya sakto niyan. Ngayon, ang o-orderin natin isang buong 12 feet. Ilang ganon ang kailangan natin. Okay. Bago natin makuha yung ganon, yung kung ilang 12 feet, kailangan nating malaman kung ilang 3 feet ang kailangan natin. O ilang 3 feet ba? So, ayan, ito yung 3 feet natin. Then yung quantity, 2 plus 36, which is 38. So, ito na yan. 38 divide mo ng 4. Kasi nga, sa isang 12 feet, ang makukuha nating 3 feet ay 4. Okay, so 9.5 na piraso na 12 feet or 10. Lagyan natin 10. Okay? And then, ito na, tapos na to, no? Tapos na yan. Tapos na to. Na-compute na natin yan. Okay, and then ito, yung 6 feet, 6 feet natin, kunin natin siya sa 12 feet na rin. Okay, di ba? 6 feet yan. Parang yung 12 feet natin, hatiin mo sa dalawa. Okay, so yun, parang ito, magkasama na siya. Ito. Okay, so wag imagine nyo na walang dugtungan. Okay, so 6 feet na dalawa, syempre order tayo ng isa pa na 12 feet. Okay, so okay na to. Ito naman, pwede natin siyang kunin sa 12 feet to, no? 12 na piraso. Kung i-divide natin siya sa ayan, kunin din natin to sa 12 feet na putol. Okay, so 2 feet. Kung 2 feet yan, so 12 divided by 2 is 6. Okay, sa 6 na drawing ko lang, no? Drawing ko lang po para makita ninyo. 0.3. Okay, so yan po yung 2 feet.
2 feet natin, then yan 5x. Okay, so halos po yan, parehas po yan ng haba, ano? So para maniwala kayo, itatabi ko yan. Okay, so ganyan naman. So yan, ilayo ko para hindi kayo malito. Yan, 2 feet, 2 feet, 2 feet, 2 feet, 2 feet, 2 feet. Okay, sa isang 12 feet, ang makukuha nating 2 feet ay 6. Okay, so 6 na 12, 6 na 2 feet. So ito, ang pinakakailangan natin ay 12 na ganito. Okay, so yan, 6 na yan. So times 2 mo na lang. Yan, so yan yan, dalawang pirasong 12 feet. Okay, so dalawang piraso. Okay, so kulayan ko na yan. So tapos na tayo. So pwede nyong orderin ito, 12 pieces na 10 feet and 10 pieces na 12 feet. Ay, tama ba yung sabi ko? 12 pieces na 10 feet, 10 pieces na 12 feet. Medyo nakakalito, no? Hindi pala, pag added nyo na to, yan, o, 13 pieces na 12 feet. Okay, so in summary, ilagay ko na dito 13 pieces. Burahin ko na yan. Okay, so yan ang orderin nyo. Okay, i-control Z ko lang pala. Control Z, balikan ko to. Itong 10 feet pala na to, may butal kanina kasi 9.5, di ba? Kung 9.5 sa 3 feet galing yan, so may butal ka na dalawang ito, or may butal ka na 6 feet. Okay, so yun, I hope na gets nyo po yan. Okay, so balikan ko yan, 13. Okay, so yan, meron na po tayong estimate ng staking. Okay, so lastly po, pansinin nyo po, itong gagamitin natin na kahoy na to, pwede nyo pong wag na talaga siyang i-estimate. Bakit? Kasi yung gagamitin natin pamporma, siya na rin gagamitin natin dito. 'Di ba? Usually madaming kahoy ang kailangan sa sa pamporma. Bakit pa natin i-estimate 'yan? Pwede naman tayong basta kumuha na lang doon. Okay, ngayon, kaya natin in-estimate 'yan para at least makita nyo kung paano mag-compute nung kahoy lang na gagamitin sa staking. Okay, kasi halimbawa, sinabihan ka sa trabaho mo, kailangan natin ng kahoy lang pang staking. So, alam, magtsamba-tsamba ka. So, at least may alam tayo. No? Okay, so yun lang po. I hope naintindihan natin yung staking natin. And then next na po natin yung excavation. Okay? Maraming pong salamat. Kung may tanong po kayo, pwede po kayong mag-comment diyan, at saka kung merong marunong sa atin diyan na may mas madaling way sa pag-compute, mag-comment lang po tayo diyan para at least magets ng iba, makatulong tayo sa iba. Okay? Maraming salamat po. Thank you and God bless you all.